Hello mga sis! So, namamaos pa. Ayan. Okay na ba ang lipstick ko, mga sis? Alam nyo, nung bata pa ako, gusto kong maging makeup artist. Pero iba yung nung na, tumanda na. Hindi ako naging makeup artist, kundi naging hairdresser ako. Ano ba yan? Kula-kulangot. Ganun pala pag bata ka pa. Yung tawag dito. Pag bata ka pa, marami kang pangarap. Pero pag tanda mo na, lumalipas na ang panahon. Tama ba yung Tagalog ko? Nagbabago yung ihip ng hangin pagka nagkakaedad tayo. Nung nag-aaral ako, wala akong pangarap sa buhay ko. Matigas ulo ko noon, mga sis. Hindi ako naniniwala sa magulang, sinasaway ko sila. Pag galit na yung tatay ko, takot na takot din ako eh. Pero matigas yung ulo ko noon, mga sis. Sobrang tigas ng ulo. At ng mga payo niya, hindi ko yun hindi ko sinunod. Alam niyo, naniniwala ako sa sa mga kasabihan nila noong unang panahon. Saka mo lang marirealize na mahalaga yung isang tao pag wala na sa buhay mo. Kagaya mga magulang ko, wala na sila. Parehas sila. Kung ano yung mga pinapayo sa akin dati ng magulang ko, ngayon parang napakahalaga pala. Pero nung kabataan ko, hindi ko siya na-appreciate. Excuse me. Hindi ko na-appreciate kasi hindi ko pa naranasan yung maghirap ng buhay. Ay, mataas ito. Mababa. Hindi mo talaga ma-appreciate kung kung malakas ka pa. Iniisip mo na kaya mo lahat. Saka mo lang maalala yung magulang mo o kaya yung pamilya mo pag nasa point ka na naghihirap, halos di ka makakain. Halos hindi ka kumain sa sobrang hirap ng buhay. Sa kagipitan ba? Yung sarili mo na lang yung inaasahan mo. Yung ikaw na lang mag-isa nabubuhay. Nagkamali ka sa naging asawa mo. Yung nagkamali ka sa sa taong gusto mong makasama habang buhay. Iniisip mo na matatakasan mo yung mga problema. Pero hindi yan, sis. Hindi mo yan matatakasan. Hanggat naging pasaway ka sa magulang mo, babalik at babalik sa'yo yun. Babalik at babalik. Makakaroon ka rin. Ganun yung
ika nga, yung kasabihan. Naniniwala ako ngayon kasi sa sobrang katigasan ng ulo ko, nangyayari sa akin ngayon kung ano yung mga nakaraan. Pero sa totoo lang naman, hindi naman ako nung dalasa ako kasi natatrabaho ako. Kahit naging pasaway naman ako sa magulang ko, hindi ko sila inobligang magbigay sa akin ng allowance. Bigyan ako ng marangyang buhay kasi mga sis. Oo, andun na magulang natin sila. Pero hindi nila maibibigay lahat yun kung mahirap din sila na kagaya natin. Dapat natin silang unawain, intindihin. Kagaya niyan, ang magulang ko, tumira sila sa sa isang baryo na naging magsasaka lang sila. Siyempre pag magsasaka, kailangan din yan ng puhunan. Kailangan yan ng puhunan mga sis. Kasi may mga abono yan, fertilizer kumbaga, mga pang-spray. Mo sa tao, bayad mo sa taong tutulong sa'yo. Siyempre hindi mo makakayanan kung malawak yung mo, sasakain mo. Yung tatay ko meron siyang lupain sa amin. Hindi niya makayang mag-isang sakain. Kaya minsan pinapaupa niya yon sa tao. Yun din yung minana namin magkakapatid. Pero hindi ko rin din naman inaasahan ang yung minana ko mga sis. Kaya kailangan ko din magpundar sa sarili kong pinapaguran. Meron din naman ako napundar. Kaya lang hindi naman siya kalakihan, hindi siya kadamihan. Pero at least may nasabi akong naipundar para sa sarili ko. Para sa mga kapatid ko, tumulong sa akin, nag-alaga sa anak ko. Thankful ako. Na-appreciate ko yun mga sis. Kasi hindi ako nakapag-abroad nang wala siya. Wala mga kapatid ko, hindi nila binantayan yung anak ko. Kasi nahiwalay ako sa asawa sis. Hiwalay ako sa nagkamali ako sa pinili ko. Alam nyo pa, nung ang tawag dito, nung ko yung ex ko, kukwento ko lang. Yan yung naging pasaway ako sa magulang ko. Nanabot pang hinabol kami ng gitnang gabi. New Year yun mga sis, New Year. Hinabol kami ng tatay ko ng itak. Tumalon kami sa sa bintana. Kasi andyan na yung bawat hagod niya ng itak, butas yung yung pintuan sa taas. Kasi yung bahay namin may taas. Alam niyo naman yung mga bahay nung unang panahon sa probinsya. Mga kahoy. Yung pintuan namin, hindi ko parang plywood siya. Plywood. Eh, syempre, pag initak yun, tagos yung itak, lalo na matatalas yung mga namin, mga itak. Kasi nga syempre magsasaka kailangan matalas. Bawat
taga niya sa ano, sa pintuan. Tumatagos yung ano, yung tawag doon, yung itak. Siguro, mga 5 tagos ng itak yung ano. Takot na takot yung panganay naming ano noon, yung panganay naming kapatid. Nabubuhay pa yun. Buhay pa siya kasi nung ano, nung nagloko ako. Pero nagloko ako mga sis, 25 years old na ako 25 years old. So, hindi na ako bata noon. May edad na talaga ako. Okay na siyang mag-asawa. Sa katigasan ng ulo ko, siguro kahit sabihin natin na ano, na okay yung naging ano, yung relasyon namin, okay, ano, andoon pa rin yung ano, karma. Kasi nga, lahat ng ginagawa natin sa mundo, mapabuti man o masama, may karma yan na babalik. Naniniwala ako dyan. Naniniwala ako dyan. Lalo na't lumuha yung mga ano, mga magulang mo. Hindi lang isang balde ang luha ng tatay ko sa akin. Kasi nanay ko noon, super bait mga sis. Napakabait niya. Napakabait. Tatay namin yung stricto. Siya yung parang ano, tumayo na nanay at tatay namin. Kasi lahat dyan, nag-worry siya. Oo, nandun na tayo. Stricto siya, pero sa ikabubuti namin. Stricto siya. Kaya lang, sayang lang yung effort niya na ano, parang gusto niyang mapabuti kami. Magkakapatid. Ayaw niya na maghirap kami, pero sinayang namin yung ano, yung parang pangaral niya sa amin. Hindi namin siya inintindi, hindi namin na-appreciate. Hindi namin siya na-appreciate na sa ikabubuti naman pala namin yung ano, yung mga ginagawa niya. Yung pangaral niya na ano, na hindi yan ano, ganito, ganyan. Ang dami niyang sinasabi pag kami naliligaw sa amin. Kasi nga, totoo nga naman, di ba? Walang magulang na ano, na gustong mapahamak ang anak. Walang magulang na gustong makitang naghihirap ang mga anak. Kahit sabihin mo pang manginginom, ano mang bisyo niyan, depende na lang din kasi sa magulang din siguro. Kasi may mga magulang na walang pakialam sa anak. Kung gawin nila kung ano yung gusto nila. May mga magulang na hinahayaan lang yung mga anak. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi nila mahal yung anak nila. Iba-iba lang talaga yung paghahandle ng pamilya. Ganun yun. Ang magulang namin noon, parang masasaktan sila kung nakikita nilang ano, nagkakamali kami. Andun na yung ano, oo, nagagalit sila, ganyan, pero minasama namin yun. Kasi nga, makukulit kami.
magkakapatid. Pero ako yata yung pinakapasaway sa lahat. Ayun, namana ng anak ko sa akin. Hindi rin niya ako pinapakinggan. Wala din siyang pinapakinggan sa aming magkakapatid. Siyempre ako yung nanay. Dapat ako yung number one na sa kanya. Mag-guide. Pero minsan, nanghihina na lang ako kung nanghihina ako, mga sis, pagka yung nakikita ko siyang may ginawang kalukuhan. Kasi hindi ko tanggap. Hindi yun yung expectation ko sa anak ko eh. Hindi yun yung expectation ko, mga sis. Ang expectation ko sa anak ko yung mataas ang pinag-aralan niya, na kapag tapos siya sa pag-aaral, yung kaya yung mabuhay kahit na hindi siya mag-asawa o kahit hindi siya umasa sa asawa. Yun yung mga pangarap ko. Ay, nabigyan ko siya ng matatag na edukasyon. Yun yung pangarap ko. Kaya ko siya todo suporta, mga sis. Kahit sabihin ng ibang tao na inaano mo yan, ni-spoiled mo masyado. Sabi nila. Pero hindi yung pang-i-spoiled. Yun yung pagmamahal ng isang magulang na ayaw mong makitang naghihirap yung anak mo. Pero minsan pagka nasusobrahan natin silang pinagbibigyan, nagiging abusado sila. So ngayon ko lang nare-realize na ang tatay ko noon, bawat sentimo na hihingiin namin, tatanungin niya kung saan ba namin yan gagastusin. Yung bawat sentimo na ibibigay niya sa amin, dapat may mapupuntahan yun na mahalagang bagay. Halimbawa, bibili ka ng talagang kailangan mo. Huwag kang gagastos ng hindi kailangan. Yun ang ng tatay ko noon. Ika nga, hindi na maibabalik yung panahon. Kahit gustuhin mong makapiling pa sila, parang suklian mo kung ano yung mga ginawa nila sa'yo, ganun. Hindi parang ayun na nga. Nakakalungkot lang kasi hindi ko sila nakasama ng matagal. Bawat uwi ko, may nawawala sa pamilya namin. Bawat bakasyon ko, parang umuwi lang ako sa mga ganong bagay. Kasi pag bumabalik ako dito sa abroad, mga sis, parang mabigat talaga sa loob. Akala nga ng iba okay lang. Yun. Pero sa akin, hindi madali sa akin yung bumalik sa abroad na may maiiwan akong lalo na nung unang alis ko, mga sis. Iniwan ko yung anak ko na lang 1 taon at 8 buwan. Iniwan ko siya sa kapatid ko. Pagdating ko dito sa sa abroad, iniisip ko siya kung dumidi na ba. Kasi hindi yung dumididi sa bote dati. Ayaw na, tinatapon. Galit na galit siya pag binibigyan ko siya ng ng dede. Tinatapon niya yung bote.
kahit na yung laman ng ano, yung lasa ng gatas. Inaano niya yan, nilalasaan niya. Nilalasaan niya kung okay yung lasa. Ganun ka ano yung anak ko. Hindi ko nga alam kung paano ano ng ate ko yun eh. Doon ako bilib sa ate ko kasi noon di ko yan napapadede. Pero nung wala na ako, wala na sigurong choice yung bata. Ayun, natuto siyang magdede. Yung point, may point pang ano, nangyari na halos di sila kumain daw. Kasi hindi ako nakakapagpadala. Nagkaroon kami ng problema ng amo ko. Wala akong pinakukunan ng ano, ng pera. Wala akong maipadala. Na narating yung point na yun na walang-wala din ako dito. Wala akong makain din. Wala akong matirhan. Nakahanap naman ako ng mga Pinoy dito. Muntik pa akong ni-rape. Naku, Diyos ko po. Tapos yung ano, nung dumating na ano, nagpaalam ako doon sa ano, sa sa akin doon sa bahay na yon. Sabi ko na aalis na ako kasi nga may masamang balak yung ano, yung asawa niya. May masamang balak. Kala naman niya ano, nakukuha niya ako sa mga ganung bagay. Pinapakita niya, nag-aanuhan sa ano, sa cellphone niya. Ay, iba na ang ibig sabihin nun. Alam na natin yan. So, hanggang dito na lang. See you again, mga sis. Medyo mahaba-haba na yung ano natin, usapan natin ngayon. Mag-ano na lang ulit ako. Mag-upload na lang ulit ako ng videos tungkol sa karanasan ko sa buhay at yung mga pinagdadaanan ko. Yun na lang. Bye!